Naniniwala ba kayo sa ligaw na kaluluwa? Nagsimula ang kwento ng isang binata na galing sa probinsya para magtrabaho sa syudad ng Manila. Siya ay nag-apply bilang isang security guard ng isang establishmento. Sa kabutihang palad, siya ay natanggap sa kanyang inaplayang trabaho. At dahil malayo ang kanyang probinsya, siya ay naghanap ng uupahang bahay na mura at malapit sa kanyang pinapasukan. Hindi nagtagal ay may nahanap siya na bahay na malapit lang sa kanyang pinapasukan, at ito ay swak sa kanyang budget. Pero ang bahay ay may 2 lamang na kwarto at ito ay luma na at gawa pa sa kahoy. Dahil bukod sa mura na ang renta sa isang kwarto, malaki at siya lang mag-isa at walang kasama sa loob ng kwarto at masusolo niya ito, kaya kinuha niya ito agad-agad. Hanggang sa lumipat na nga siya sa uupahang bahay. At ang unang gabi pa lang niya ay hindi na siya makatulog ng maaga dahil maingay ang katabi niyang kwarto, gabi-gabi siyang nakakarinig ng iyak ng isang babae. Mag-iisang linggo na siya sa inuupahang bahay pero walang mintis ang babae sa kabilang kwarto sa pag-iyak gabi-gabi. Napapaisip na lang siya na baka ang babaeng ito ay na heartbroken kaya hindi pa makamove on. Hanggang dumating ang 2 linggo, pero patuloy pa din ang pag-iyak ng babae sa kabilang kwarto, kaya naisipan na niyang silipin ito. Sa pagitan ng 2 kwarto ay may maliit na butas. Sumilip siya doon para tignan sana ang babaeng umiiyak tuwing gabi, pero ang nakikita lang niya ay kulay blue. Lumipas ang isang araw, pagkagaling sa trabaho ay dumiretso na siya sa inuupahang kwarto. Pagsapit ng gabi, ang babae sa kabilang kwarto ay magsisimula na namang umiyak, kaya sumilip ulit siya sa butas, pero ang nakikita lang niya ay kulay blue. Ayaw naman niyang katukin ang kabilang kwarto dahil nga lalaki siya at babae naman ang nasa kabila, at gabi na kaya naisipan niya na bukas na lang niya ito kumprontahin. Kinabukas, dahil wala siyang pasok, naisipan niyang kausapin ang babae sa kabilang kwarto. Kumatok siya sa pinto pero parang walang tao. Kaya naisipan niyang isumbong sa may-ari ang nangyayari sa kabilang kwarto. Pumunta siya sa may-ari na katabi lamang ang bahay sa kanyang inuupahan. Sinabi niya ang nangyayari sa inuupahang bahay. Mag-iisang buwan na ngunit patuloy pa din na umiiyak ang babae sa kabilang kwarto at siya ay hindi maksadong nakakatulog ng maaga dahil doon, at sa tuwing sisilipin niya ang kwarto ay blue lang ang nakikita niya. Nagulat ang may-ari at sinabihan siyang, ang kwarto na katabi niya ay matagal nang walang nakatira at nakakandado pa ito. Kinandado nila ito dahil nandun pa ang mga gamit ng dating may-ari na babae na nagpakamati sa loob mismo ng kwarto. Nagsitiyuan ang kanyang balahibo nang sabihin iyon ng may-ari. At lalo pa siyang natakot nang sabihin ng may-ari na ang mata ng babaeng nagpakamatay ay kulay blue.